Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Sinlaku. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,770 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ang bagyo pahilaga at posible umanong pumasok ito sa PAR sa Huwebes o Biyernes sa susunod na linggo. Sakaling pumasok ito sa ating teritoryo, papangalanan nitong Kaloy. Maliit lamang umano ang posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan ng bansa. Dumating sa bansa ang halos 500 Pinoy mula Abu Dhabi sa United Arab Emirates at Kuwait bilang bahagi ng patuloy na repatriation ng pamahalaan sa mga naiipit sa gulo sa Middle East. Tatanggap sila ng 40,000 pisong tulong pinansyal at tutulungan ding makahanap ng trabaho dito sa bansa. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, may higit 2,000 Pinoy pa ang naghihintay na makabalik sa Pilipinas. We're hoping right now we're also implementing together with DFA yung agreement with Iran with respect to passage out of the Strait of Hormuz. So if these things pan out, work for the better, then hindi natin kailangan pa mag-repatriate. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po si Andrea Taguines.